ng martir sa lahat ng mga martir, apostol hanggang sa kamatayan panindigan ang pakikipagrelasyon mo sa Diyos. Kasi sabi nga na malakas ka na nga sa Diyos, ang Diyos ay malapit sa iyo. Ano bang makapagpahiwalay? O, di ba wala na? Kaya nga grabe yung patutunay, yung patutuo ni Santo Stefano na hanggang kamatayan po, ibig sabihin dalhin ko ito, ang pakipagrelasyon ko sa Diyos, ang kasiyahan ko, kaibigan ko siya, na pamahalte sa Diyos, yun po sa ating Panginoon. Bilang masayahin, buhay Kristiyano, masayang Kristiyano, sa pagkabuhay muli. Kaya nga papasalamat tayo sa Diyos na mayroon tayong ganitong feeling, no, yung emosyon, yung sinasabing mga tagumpay na tinagumpayan na ni Jesus doon sa cross na tayo po'y ibinabalik na sa Diyos na buhay. Kaya nga lahat sa atin ay hindi na nag-isa, hindi na masasayang lang kasi yung lahat ng paningin ng mga apostoles noon at ngayon sa ating mga Kristiyano ay hindi lang sa mundong ito, hindi lang sa lupa ang ito, kundi doon na sa langit nakatuon tayo. Kaya nga parang ang buhay, yung sinasabi nga, kung sinasabing life is too short, no? Life is too short, maikli lang buhay, mas lalo itong maikli kasi inasahan natin yung sinasabing habang buhay. Okay, doon sa langit. Kaya nga pinapatunayan ni Santo Stefano 'yon. So, pasalamat tayo sinong may pangalan pang Santos o Stefano dito sa ating mga kapatid. Mayroong kakibat na santo na Stefano ay talagang yun ang matatag, no? Matatag na pananampalataya na naalaala naman natin sa gospel ngayon, 'di ba? Sa gospel natin ngayon din kung ating i-relate yung sinasabi po na sumusunod ang mga tao sa sinasabing pagkain lamang ng pagkatawan at ito'y ikino-correct naman. So sinabi na ang pagkain na yung panglangit. Nung ibig sabihin yung buhay na magbigay buhay, buhay na walang hanggan. Yun po ang hanapin. Kaya nga ito, pinatunayan ni Santo Stefano, hinahanap niya iyon at hanggang sa langit po, nakatuong pansin, wala nang mangingiba, okay, wala nang sinasabing makapaghiwalay, kaya pwedeng kantahin na yun, walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Kaya nga yung sinasabing diyan sa huling taludtod sa Ebanghelyo kung titingnan natin uli, sa huling taludtod sinasabi diyan na kung sinong lumalapit, no? Lumalapit. Lumalapit ibig sabihin makiugnay, maki anong tawag doon? Makipagrelasyon sa Diyos. Lumalapit, anong sinasabi? Lumalapit ay siyang magkaroon ng ah, kabusugan, no? Hindi na magugutom. Sinabi doon sa huling taludtod, no? Hindi na magugutom. So ibig sabihin, lumalapit tayo sa Diyos. Ano bang nilapitan natin sa Diyos? Sa pakikinig sa kanyang salita. Kasi sabi nga, na hindi lang tayo sa tinapay na yung pangailangan natin, bigas, pagkain na pangkatawan, rice, tapos yung isda, yung ulam. So sa tinapay na nagbibigay buhay yung pakikinig sa salita ng Diyos. Yun. Lumalapit tayo araw-araw sa ating buhay sa pakikinig sa salita ng Diyos ay hindi tayo magugutom. Yung ibig sabihin, hindi na yun sa physical na pagkagutom, kundi ang ating espiritu kaluluwa ay siyang anong tawag doon, maluwang, masayahin, yung sinasabing magaan. Kasi natagumpayan yung pagkagutom kasi lumalapit tayo sa Diyos. So, yun po ang sa huling taludtod. At another pa, sinasabing may ulam pa, hindi lang paggutom. Yung sinasabi doon, nagugutom, lumalapit, hindi na magugutom. Ano pang pinaka-partner doon? Kasi may ulam palagi, no? Pag sinabing nabusog ka, yung sa pagkikinig at sinasabing, Nauuhaw, nauuhaw. oh, sinasabi pang hindi ka na mauhaw kasi mayroong pananampalataya, pananalig. So, ibig sabihin, dalawa mong partner palagi. Lumalapit tayo kasi sa paghinay salita ng Diyos at hindi na mauhaw kasi may kaakibat na ulam yung sinasabing dagdagan ng pananampalataya. Kaya lahat pinatunayan ito sa first reading po sa buhay ni Santo Stefano na siya pong kaibig-ibig natin na modelo. Modelo na santo na naunang Kristiyano na papatunay na hindi pala, hindi masayang, hindi masayang. Kaya nga sa lahat ng sinasabing hindi masayang ang lahat nating ginagawa, hanggang pinatunayan niya na sinabi niya sa dulo-dulo, kaibig-ibig na salita ni Jesus din sa last word niya, yung sinasabi sa unang salita. Ano yung unang salita sa seven last words? Patawarin niyo Ama kasi hindi nila alam ang kanilang
ginagawa. So ibig sabihin, talaga no, hanggang sa kaduluduluhan na yung kasakitan, babatuhin ka, papatok ng sa ulo mo, bubugbugin ka sa mga bato nga kung ano-ano man, may matalim diyan o hindi, makapagsabi ka pa rin, patawarin mo amo. Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Imagine. So, yun po. So, ibig sabihin, naitaas na yung ecstasy, yung emotion nandoon na sa langit, nakatuon ng pansin. Kaya nga, sinasabi nga, may nakita na siya sa langit. Yung Ama, ang Jesu Kristo, yung Panginoon, nating Hesus Kristo at yung Holy Spirit. No? So, yung tatlong persona nandoon na sila. Nakita niya noon. Kaya nga yung mga tao doon, ay nabaliw na talaga ito. Kasi malapit nang mamatay. So, ang hirap na pagbabata ng mga yung apostoles at saka disipulo nga si Santo Stefano ay talagang wala iyon. So, walang katumbas, no? Hindi iyan. Kung ano mang paghirap, pagsubok ng ating na lalampasan at matagumpayan pa sa buhay natin ngayon, mga kapatid, wala iyon. Katumbas na sinasabing, here, life is too short. There is life is too long kasi life is everlasting, no? Is everlasting with God. So, yan po ang gantimpala na ating mapapala. So, walang gantimpala na mapapala kung hindi tayo sikap nagtitiis sa sinasabing pakikinig, lumalapit tayo sa Diyos, at yung sinasabing hindi natin mauhaw kasi ang pakikinig sa salita ng Diyos, dadagdagan pa ng panalig pananampalataya. Hindi na tayo mauhaw. So, yung dalawang partner na yan, no? Nabusog tayo, hindi na magutom kasi mayroong pakikinig sa salita ng Diyos, at hindi natin nauhaw, may ulam na nauuhaw kasi may pananalig, pakikinig at pananalig, pagtiwala sa salita ng Diyos. Yan. Maganda yan ang ating ma-bring, maging baon natin. So, ma-bring home natin sa bring to work natin sa ating araw nga ito na palaging salita ng Diyos umantig, no, na bigay pansin natin at yung pagtiwala, no, pagtiwala. Nandiyan lang po ang Panginoon, ay hindi siya humiwalay. Sabi nga ni Father Bone, nga yung bigla lang na nakita nila, nakilala kasi anong tawag doon, pinipiraso na niyang tinapay at binabahagi, doon na nila nakilala na yung galaw na yon ay kay Senyori iyon, kay sa Panginoon iyon nagalaw. So ibig sabihin, alam naman natin yung sinabing touch, no? Tandaan natin ha, yung paglapit, yung touch, no? Yung movement of the person whom we love too much, no? Yung sinasabing kung sino mang minamahal natin, tinatandaan natin yung kanyang galaw. So, yung malapit pa siya sa ating buhay, tinatandaan natin kahit na yung pagkarinig lang sa boses, tinatandaan natin iyon. Kaya nga, kung anumang person na sabi nga, kasi wala man tayong, anong tawag doon, common nga formula na individual kasi itong pagsulong natin sa ating buhay, pakipagrelasyon sa Diyos, yon, ibig tandaan natin na kung saan ka nakakinig sa boses ng Diyos. Yung sinasabing, natandaan ko itong boses ng Diyos. Iniibig ko ng Diyos ito. Natandaan ko, touch ito ng Diyos. Hinihipo ako ng Diyos. Hinimas-himas, hinawakan, niyakap ako ng Diyos. Tandaan ko ito. Kaya nga, yung mga apostoles, tinandaan nila yon. Yung movement, yung gesture, yung galaw, yung pagsabi ni Jesus sa pagpipiraso ng tinapay, ganun din po ang pupunta sa atin sa isipan natin. Sa bawat dasal natin, sa bawat patungo natin sa Santa Misa, bawat individual matouch ka talaga. Kung saan ka man na-strike o na-touch, matouch ka sa Diyos po. So, napapaantig, napapa-audio ka sa kinahanglan. Yung sinasabing paghapos, paghawak niya, yung pagyakap niya sa atin. So, God is good all the time po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Anong idagdag natin for more information, yung sinasabing bread of life, okay? Tandaan natin mga kapatid, we are Catholic, charismatic Christians po. Tayo mga Katoliko, Kristiyano, charismatic pa. Tandaan natin na ang ating pagkakaalam sa bread of life ay hindi lang nahinto sa sinabing bread of life na sinasabing nakikinig salita ng Diyos. Bread of life din iyon kasi sinabi nga na hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao kundi sa pakikinig salita ng Diyos. Bread of life yan. Daily bread yan. So, daily bread ng sinasabing natural, biological material, yung kinakain natin, yung ulam, rice, bigas, yan po, niluluto. Bread of life, daily bread din yun. Yung sinabing
for our spiritual life, yung pakikinig salita ng Diyos, kaya nga hindi tayo nagugutom. Kaya nga, hinahalin tulad na hindi talaga tayo magugutom. Kasi for our spiritual life, bread of life, daily bread, ang listening to the Word of God. Okay, another bread of life din. Tandaan natin, hindi lang naiwan sa bread of life, listening to the Word of God. Pangalawang level ng bread of life, yung sinabing the Eucharist. The Eucharist po. Kaya nga, ang buong Santa Misa, hindi lang sa pagkikinig salita ng Diyos. Yung may pangalawang liturhiya, yung pinakarito. Yung pagpipiraso ng tinapay, nakakainin talaga. At of course, nandoon na yung pagkinakain ng tinapay, katawan, dugo, kaluluwa, pagka-Diyos ni Jesucristo, ay hindi lang yan pang katawan lang na panglupa, kundi pang spiritual pa rin. So, bread of life din yon. Kaya nga, at marami pang iba. Okay, marami pang iba na magbigay buhay. Ay yung mga sinasabing mga katuruan. Pag sinabing mga katuruan, mga guidelines, instruction, magbibigay din yan halaga sa ating pagprolong sa ating life. No? Kaya nga mayroon tayong buhay na walang hanggan kasi yung sinasabing good moral character, good thoughts, lahat-lahat ito ay nag-uugnay sa sinasabing magbigay talaga ng buhay na walang hanggan. Kasi kung ang buhay na walang hanggan, napupuntahan lang natin sa langit, kinakain sa Eucharistia, sinasamahan kasi yan to live a moral life, to live magandang asal, kabutihan, kabaitan. Kaya nga, bread of life iyon mga kapatid. Hindi lang ito sinasabi nating daily reading of the daily bread na sinabing word of God. Hindi lang ha. So tandaan natin nga we are not limited, Catholic Charismatic, Christian community, we are not limited to think of the bread of life only na we read and we hear at hindi tayo nagugutom ayon sa ating Ebanghelyo. Kundi ito ay nagpapatunay din sa Eucharistia ng bread of life. At pangatlo, nagpapatunay din ito sa lahat ng mga sinasabi nating good thoughts, good ideas, asal, magandang kabutihan, bread of life iyan. Kasi kung anumang mga kagandahan na pinapakita mo, God will provide, God will put benefits upon you or give benefits upon you, and then you prolong your life. And that is daily bread. So marami po ito mga kapatid. Baka malimitahan tayo ha. Kaya nga dito, inuugnay natin lahat na hindi tayo malimitahan lamang kasi we are charismatic Catholic Christians. So pag protestante tayo, ay one way lang ito. Pag sinabing bread of life, daily bread, makikinig lang salita ng Diyos. Hindi po. Okay? Hindi lang diyan tayo nagtapos. Ang pakikinig salita ng Diyos, daily bread, number 1. Ang pagkain sa sinabing lupang pagkain, number 2, daily bread din yon. Number 3, yung Eucharistia, pag-Eucharistia, pagsamba, daily bread din yon. Number 4, yung you have to live up a good moral life, yung magandang asal, kabutihan, pagkikitungo sa kapwa, daily bread iyon. Kasi kung hindi iyon, mamamatay talaga tayo sa mga chismis, mamamatay talaga tayo sa mga curse, mga sumpa ng ating mga kapatid. So, hindi na maprolong ang life. So, the daily bread will be encompassed, no? Will be encompassed. No, ibig sabihin, integrated with all of this. So, this is charismatic Catholic Christian community. Not only literal or Protestant or sectarian denomination nga we are dealing with here sa ating Friends of the Power. Okay po? Nakuha ang distinction sa ating kakaibang pananampalataya, kakaibang paniwala, kakaibang katuruan na ating makukuha dito po. And this is the highest, or maybe the highest. This is our learning, no? This is our learning, education of faith, being Christian, Catholic, Charismatic. Amen? Ala, nandyan ba kayo? Amen po, Brother Frank. Amen po. Salamat po. Okay, so ano pa? May mga katanungan pa? Kung wala kayong mga katanungan, ano pang madagdag ninyo? Sige nga, magtanong. Kasi maraming magbigay buhay ang makatulong sa pagbigay buhay ng walang hanggan. Magtanong ka po, Brother Ike, sa amin. Yes po. Kung merong natatandaan. Okay, magtatanong lang ako. Very simple, no? Yung sinasabi. Ang salita ng Diyos ay nagsasalita sa magitan ng kanyang Domani mattina alle 8:30 viene il cugino di Naliru. Okay. Yung salita ng Diyos, di ba, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo magugutom kung malapit tayo sa Kanya. Nasa Word of God yan, sa Bible, okay?
sa ating binabasa, sa ating narinig sa Friends of the Bar, kasi binabasa sa ating mga kaibigan, kapatid, sa taken from the gospel din or from the Bible. Ang tanong dito po, saan pa, liban doon, saan pa natin marinig ang salita ng Diyos? Liban doon. Sige nga. Kasi papalawakin nga, no? Sinong gustong magtaas? Saan pa ninyo narinig ang salita ng Diyos? Sige nga. Kay Brother Ike. Okay. Okay. Ang salita ng Diyos, okay, isa din yan, no? Yung sinasabing from the elderly, sa mga nakakatanda po, sa kanilang mga eksperyensya na mga makakatotohanan at nabubuo sa sinasabing makakatotohanan, mabubuti na mga gawa, at sila po'y nag-advise sa atin. Mga elderly po, sa mga nakakatanda. Kaya nga hindi natin kalitaan ang mga nakakatanda. Kahit na hindi ka magbasa ng Biblia, pakinggan mo ang kanilang mga payo. Amen? That is the word of God. Allah. Another thing, very important, nga umiikot, pinangaralan tayo sa salita ng Diyos, sa ating mga elderly. Another thing, where can you find? Sa simbahan po, Sa mga brother. kaparian. Sa mga kaparian. Yes po, yung sa mga kaparian, natural, supported by the Word of God. So, natural ang mga kaparian, tinatawag din natin mga elders sa ating pananampalataya. So, alin pa? Saan pa? Saan pa na natin makita? Kasi gusto natin palawakin na ibig sabihin, habang gumagalaw tayo, nandyan lang ang salita ng Diyos Hindi lang natin binabasa, hindi lang sinigiyan. Hindi nga? Brother Ike, Yes po. sa atin pong mga galaw at pananalita, Yes, yon. Isa yung matindi din yan. Kasi 'di ba, yung sinasabing living word of God sa iyong yung sa iyong testimonyas sa pamumuhay pananalita. Matindi 'yon, no? Kahit na hindi ka nga nagsalita, pero yung paggalaw mo, yung pinaka-respectful mo way, yung pagiging smile mo, pakikitungo mo sa ay matindi, asal at gawa. Testimony yan. Yan po. Diyan po nabubuhay ang salita ng Diyos. So hindi lang para sa binabasa